Binunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Special Anti-Graft Court sa malversation case ni dating Senador Bong Revilla Jr. Ang umano ay 15% kickback na kinokolekta naman ni dating DPWH Secretary Manuel Buloan mula sa infrastructure projects ng gobyerno. Ayon kay Bernardo, naaambunan daw ng kickback si Buloan kung saan mula sa 15%, hinahati nila ito. Ang 50% ay napupunta kay Bunoan, 25% napupunta kay Bernardo, at 20% kay yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ganyan ba talaga ang hatian? Baka naman mas malaki yung kay Bernardo. Kasi mas malaki kinita din sa computation daw eh. Baka naman hindi mo sinasabi totoong computation. Sinabi ni Bernardo na halos lahat ng senador, maliban kay Senador Ping Lacson, ang lumapit sa kanya para humingi ng allocation para sa proyekto. Eh baka hindi naman senador si Lacson na nakakaraan, di ba? Din 3 years ago. Partikular niya binanggit sina Senador Jigoy Estrada, Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay. Pero nilinaw ng dating Undersecretary na wala umanong masama sa paghingi ng allocation para sa proyekto. Oo, kung wala namang hiningin kickback, di ba? Ayun na nga. Kumita rin umano si Bernardo sa ilang infrastructure project, partikular sa umano'y proyekto ni Binay, pero hindi siya kumita sa proyekto ni dating Senador Bong Revilla sa Pandi, Bulacan. Nako. Imposible namang hindi ka kumita. Pagka hindi ka kumita dyan, hindi kumita si Bong Revilla dyan. Yun. May sahod din anya ang mga not winning contractor ni Bernardo. At bago pa magsimula ang bidding sa mga infra projects, may napili na. May napili na daw ang mga mababatas na gagawa ng kanya-kanyang proyekto. Sa oras ng bidding, kukuha niya ng iba pang kontratista ang winning contractor na napili ng mababatas para makilahok at bibigyan umano ito ng mga sahod. Ayan, hati-hati para walang magrereklamo. Dahil dito, iginiit ni Associate Justice Carl Miranda na kakuntsaba rin sa sistema ang mga kontraktor na hindi nakakobra ng government contract.